Yo! Magandang hapon, magandang gabi na. Mga kaibigan, mga tropa. Nangitim kami. Katapos lang namin galing dito sa dito sa firing range. Kaya lang nangalay na pa ako. Nawalan ako dito sa sakyan. Papack up na din naman sila. Kasi tama na 'yon. Halos tanghali ka mo nag-umpisa, mga 11 hanggang ngayong 5 o'clock. So maganda, talagang nakapag-practice na naman uli. So meron akong nakilala dun dito sa range. Kilala ako nung isang RO, saka yung isang tropa, isang pulis. Sabi niya sa akin, pamilyar daw ako. Parang pamilyar. Sabi ko, anong pamilyar, sir? Ano bang kung saan? Bay, kilala kita kung saan somewhere. Parang nakita yata kita sa TV o nakita kita kung saan o di ko alam kung saan. Basta pamilyar kasi. Sabi ko, baka sabi ko kamukha ko lang yun. Sabi ko, madaling sabi ko sa kanya, saan ka, sabi ko naka-assign? Saang unit ka naka-assign? Sabi niya sa akin, sir, ako PSPG. Ayaw ganun ba? So mahilig ka, sabi ko, manood ng YouTube. Sabi ko, at saka manood sa Facebook ng kung ano-ano. Sabi niya, yun sir, doon kita napanood. Pilit niyang inaalala kung saan niya ako napanood. Ilawan ko nga. Paano ba? Ayan. Pilit niya akong inaalala kung saan niya ako napanood. Sabi niya sa Facebook daw pala. Niya sa Facebook, sa Facebook at sa YouTube. So nag-a-apply pala siya. May isang pulis dito ang nakilala ko na kasi may may VIP. Katabi namin sa bay dito sa firing range. Nakipagkwentuhan sa akin kasi lumapit sa akin sabi ko, sige, kwentuhan kami. Sabi ko, sige, mag-apply ka. Tagal niya na daw nag-apply, last year pa. Kaya lang siyempre alam mo masyadong busy yung yung boss niya, yung VIP niya. Kaya pagka mag-isa lang daw siya sa sasakyan o kaya sa lobby o kung saan nanonood daw siya, pinapanood niya daw yung mga bidyong ginawa ko. So nakaka-amaze naman kasi nakilala niya ako doon. Sabi niya, sir, alam mo ba, ang tagal ko nang nanonood sa iyo. Gustong-gusto ko na talagang mag-apply. Kasi yung batchmate niyang sa tawag dito sa schooling, kabatchmate niya, nakasampa na. Naka-3 na yata ang kontrata, 4 na kontrata, niyayabangan na daw siya. Ibig sabihin, binubuli na siya. Yung biruan lang. Sabi niya, Bads, Bads, okay na ako dito. So, syempre, itong isa, medyo nag-aalangan din na mag-decision kasi nga, syempre, bread and butter niya yan. At saka mabuti nga, may VIP, kaya syempre para matustusan yung estudyante niya at saka yung pamilya. Kaya lang sabi niya sa akin, sir, parang sugal yan tulad niyan, yung batchmate ko nakipagsugal, mas pinili niya yung mag-apply. Ngayon, kapitbahay kami dati, sabi niya, parehas kami dito sa Cubao nangungupahan. O siya, meron na siyang hulugang bahay sa Cavite. Sabi niya, nilipat na rin yung yung mag-iina niya doon, tsaka may tindahan yung asawa. So doon na lang sila, kaya na nung tropa na i-sustain yung pangangailangan lahat-lahat.
In fact, yung mga anak niyang tatlo nasa private na din doon sa Cavite. Dati dito sila sa Cubao kasi diyan sila na nangungupahan. Tapos syempre yung duty niya sa Krame. Tapos report sa Krame, punta sa BIP. Yung BIP niya is government official. So bising tao, mabuti nga nabigyan ng chance siya na makapag-apply. So dumating sa point na sunerte siya, ayun, kaya ni-encourage nung tropa na aralin yung isa din pala yun sa yung isa palang pulis na yon na on board ng ngayon ng NCL is pala yon, tawag dito, pinapanood na pala ako, silent viewer daw siya. Inirecommend niya daw ako, may screenshot pa nga may screenshot pa siya na sabi niya, "Bats, ito panoorin mo, ito ayos to, dito ako natuto," sabi niya. Marami kong napanood na lahat ng iba-ibang video, pero dito ako pumukus. So parang ang sarap sa sa pakiramdam yung galing sa ibang tao na may mga silent viewer pala dyan. Tapos din nagamit nila, ayun, successful na sila. Tapos later on malalaman mo sa ibang tao. So nalaman ko kasi ngayon hindi namin inaasahan, nagkita-kita kami sa firing range ngayon Oo, kita-kita kami. Tapos yun ang narinig ko, di ba? Small world yun nasabi nilang gano'n. Nasabi niya, "Ito ba't panoorin mo to, marami ka dito mapupulot, magagamit mo sa sa pag-a-apply." So di niya daw, parang kulang yung oras niya, gawa nga ng busy yung VIP niya, gabi na siya nakakauwi, kulang yung oras, pamilya, etc. etc. So ngayon nagkita kami, nabuhayan siya. Sabi niya sa akin, "Sir, ngayon talagang nagkita tayo, di inaasahan." Sabi nito ni Master Sergeant, sabi niya, "Sir, hindi ko napakakawalan tong pagkakataon na to. Kasi nung last ng post mo ng video," sabi niya sa akin, "Sir, yung pumasang yon na tropa, sir, junior ko lang yun." Sabi niya, "Junior ko lang yun, yung pumasang yun." Ay nagsipag, di ko alam, may mga pailalim na pala siyang nag-a-apply, bigla na lang sumampa. Sabi ko, gulat ka no? "Oo nga sir," sabi niya, "junior ko lang yun. On board na yun ngayon," sabi ko. "Tapos tingnan mo sir yung convo namin, ayan yung mukha mo, kailan pa to, last year pa to sinin sa akin yung mukha mong to, napanoorin kita." So nakita ko nga yung date ng yung pag niya, save ng date ng screenshot sa akin. Sabi ko, sabi ko, "Okay naman," sabi ko, "yan, panoorin mo lang." Sabi ko, maraming nagbibigay ng supplemental ideas. Sabi ko, pero sabi ko, ikaw na bahala mag-collect ng lahat ng mga informasyon na kailangan mong magagamit mo sa pag-a-apply. Tapos sabi niya, "Sir, alakalain mo ba? Ito tingnan mo, ayan naka-star yung yung YouTube, na pag nag-upload ka, makikita ko agad." Sabi ko, "Ganun ba?" Sabi ko, "Ayaan mo," sabi ko, "pagka hindi ako busy." Kasi super dami namin ginagawa, dami kong busy, halos kulang yung oras, pero nagagawa ko pa rin gumawa ng mga videos para, sabi ko, sa mga nangangarap. Sabi niya, "Sir, ako di pa man ako nakakalis, nagpapasalamat na ako sa iyo kasi yung bang may oras ka para magbigay ng mga ganitong guidelines sa mga nangangarap." Kaya sabi ko, ako nagustuhan ko magbigay ng mga ganitong mga informative ganitong sa pag-a-apply. Kasi kami nung araw, kami yung parang tester nung araw wala pang Pilipino kasi nung early 2000 ganyan, ang mga security talaga dyan sa barko, yung mga AB Hillsman, yung mga Blue Boys, yung mga Deckhands, yun talaga pinababantay nila. Minsan mga officer, yun ang pinababantay nila sa mga gangway. Dumating yung mga piracy, mga stowaway, hanggang sa nagkaroon ng batas yung panukalang ginawa ni Obama, yung CVSSA Act of 2010, yung Cross Vessel Ship Security Act of 2010. Makikita nyo yan, i-check nyo sa Google yung batas na yan. Kaya nag-umpisa na
ng mag-hiring ng madaming security at well-trained security na kailangan merong mga background sa security, military, police, etc. etc. Then followed by other training in sa kayong mga experiences. Anyway, may onboard training naman yan. Ngayon, nagka-interest siya. Sabi niya sa akin, sige sir, mula ngayon sir, mag-aaral ako. Alam ko may napanood akong video. Ayaw mo ng madaming tanong na nagtatanong ka kasi nag-ano pa lang kami, nag-apply pa lang kami. Gusto, kinakausap mo yung mga mga pumasa na o ibig sabihin sasalang na sa interview. Sabi ko, kaya ganun ang set ko kasi gusto ko mag-aral muna kayo. Aralin nyo, naandyan lahat sa videos. Aralin nyo lahat ng mga binigay kong information, na andyan lahat. Tapos, pag kayo sinulatan or in-email ni principal for interview, mag-email agad kayo sa akin, mag-comment agad kayo sa akin o kaya doon sa sa page ko. Mayroon akong ginawang page para doon sa mga nag-email kasi nagme-message kasi minsan ayaw nilang sa Facebook, sa YouTube kasi public. So mapa-private nyo ako doon sa Sir Chief TV, naka white uniform ako, yung officer's uniform. Mag-message kayo sa akin kasi hindi ako nagdi-disclose ng aware ako sa na privacy. Hindi ako nagdi-disclose ng mukha, pinifiltered ko, ng numbers, ng pangalan, ng apelyido na kompleto. Mabigyan man kita na maglagay man ako diyan ng apelyido lang, walang pangalan. Maglagay man ako ng isang pangalan lang, walang apelyido para ibig sabihin privacy. So, ngayong etong buwan na to, December, hanggang January, February hanggang March, ang daming barkong ilo-launch. So, huwag kayong tamarin, mag-apply at kalapin nyo lahat ng mga yung mga manning agency. It's either online or walk-in. Huwag kayong tamarin. Kasi mas marami pa nga kayong oras na nawawala kumbaga sa mga mga pinupuntahan nyo dyan kayo. Mangalap kayo, naandyan ang NCL, naandyan yung Carnival, naandyan yung tawag dito. Yan sinasabi ko, yung mga shipping, mga barko yan. So okay. Naandyan yung Magsaysay. Ang Magsaysay hawak niyan ang Costa, hawak niyan ang Princess Cruises, Star Cruises at yung tawag dito, yung mga barko nila sa mga Queen Elizabeth na yan. Tapos NCL, marami yung CF Sharp, UPL, MSN sa Leon Ginto, PTC sa Makati, meron yan. Senators, mayroong Senators shipping cruise company. Then Walimsin, yung nasa Makati. Mayroong North Sea Marine, may Bahia. Mayroong mayroong Gibson, okay? Ang dami diyan. Kalapin niyo, ang daming mga manning agency. Maayos lahat yan ng mga agency na yan. Applyan nyo lang sa kung ano yung una or sino ang unang tumawag sa inyo, yun ang bigyan nyo ng priority. Okay? It's either walk-in or online. Huwag kayong umasa sa mga kaibigan nyo na mga hindi pa naman nakasampa. Umasa kayo sa sarili nyo. May motor kayo, motorin nyo yung agency, kumuha ka ng informasyon doon. Magkano lang naman papunta ng agency, gasolina lang naman yan. Pagka may time ka, pwede mong bike, mag-exercise ka pa. Kung talagang tinatamad ka, mainit, mag-bus ka, may jeep, may van. So, gawa ka ng paraan kung talagang gustong-gusto mong umapply at saka makapasa. Kasi nakita nyo yung mga tao, lahat nagsumikap bago pumasa . So, bigyan nyo ng panahon, bigyan nyo ng oras yung nyo. You spend ample of time to find the best agency and get hired. Okay? So for now, antabayanan nyo lahat ng mga manning agency na huwag kayong umasa lang sa sa posting nila. Malalaman nyo naman yan na hiring yan kasi lahat ng pages nila i-like nyo.
Then pag may time kayo, pasyal kayo dyan. Kasi pag nag-hiring yan nagmamass hiring sila. Pero kadalasan may mga biglaang tawag dito, hiring. Okay? Yung tinanong niya ako kanina nung isang pulis, saka yung isang teniente doon Sabi niya sa akin, sir, pwede bang maglakad na muna ng requirements? Ito para to sa inyong lahat ng aplikante ha. Para sa inyo lahat. In general, lahat ko na kayo sasabihan. Bibigyan ko kayo ng example kahapon, yung pumasa nung isang araw at saka nung last week. So within this month. Tingnan mo, lahat yun. Lahat ng pumasang yun, wala pa yung Siemens book, wala pa yung passports. Any training and certificates, wala pa. Kung ano lang hawak nila, baka sido lang nga lang hawak nun, birth certificate pa. Experience lang, pumasa. Yung mga ibang agencies na mga nagre-required niyan, minsan kailangan ready visa kasi kailangan na nila yung tao. Paano mo ipiprepare yung sarili mo ng all the documentation, lahat ng requirement, training and so forth and so on, ipiprepare mo, hindi ka pa nga pumapasa sa fleet interview and principal interview. Sa screening, hindi ka pa natatawagan. So, bahala kayo. Nasa sa inyo yan. Pero, ako, basically sa sarili ko, etong mga pumasa na mga na-advisean ko, tingnan mo, mga wala yung Siemens book passport, mga wala yung BST training, BT training, o PSSR, or safety, or anything, or SDSD. Wala pa yung mga training. Ngayon pa lang sila kumukuha ng training kasi pumasa na. Ang ibig kong sabihin, kasi kami, during our time, hindi kami kumuha ng passport at Siemens book, although yung mga iba kumuha na, kasi nung pumasa kami, yung mga kasabayan namin nag-apply, yung 3 years lang yung passport namin nun 3 years to 5 years. Nag-apply ka within 1 year to 3 years, tapos na-hide ka ngayon. Dapat may validity 1 year, bago mag-expire dapat mag-renew ka na, kasi aabutan ka sa barko, pauwiin ka. So na-hide kami, lahat sabay-sabay kami nung na-hide doon during our time. Non-late siyang sumampa kahit 3D passport siya. Kasi yung passport niya may natitira na lang na 17 months. Kasi mas maaga siyang kumuha. So, kuha ulit siya. So, kaming mga kumuhang agad-agad na nakakuha kami ng mga passport, ng mga ibig sabihin Siemens book, nakakuha kami ng ba't walang ilaw? Kaming mga nakakuha kami ng passport sa Siemens book, ang nangyari sa amin, madilim na kasi dito sa range Ang nangyari sa amin ay tawag dito. Ang nangyari sa amin, kami ang priority pinasampa. Okay? So kami ang pinasampa nung agad-agad, kami ang nilagay sa line up. Kasi yung mga iba kukuha ulit ng require, magre-renew ulit, magla-line up. Samantalang kami, nakasalang na doon. So, ibig sabihin, pagkapasa namin, saka kami kumuha. Sila parang, wala, okay lang yan, walang problema yan. Nung may passport na kami. Nung kinulik na sa amin lahat ng mga passport, etc., na-found out nila, oy sir, 17 months na lang yung mo. Isang sampa lang to, baka ma-extend ka. So mayroon tayong requirements na ganito. So siyempre baguhan lang, pinaulit sila ng fleet manager. Sir, ulitin nyo yung passport nyo. Yung Siemens, ulitin nyo to kasi may sasabi niya, ma'am, may sasampa pa naman namin to. Sir, hindi na pwede. So sige, makipagtigasan ka sa manning agency nyo. So sa madaling salita, hindi sila pinasampa. After 3 months siguro sila pinasampa. Kami yung unang pinasampa noon. Kung kami sumampa noon, that was May, siguro May. Sumampa sila August na or September. Sayang nang imbes sumusweldo ka na, edi sayang. Okay? So hindi ko sinasabi na wag kayo kumuha. Kung meron na kayong pera, kumuha kayo. Kung meron na kayong oras para kumuha ng dokumento, di kumuha kayo. Pero doon sa mga ikahos, alam naman natin na talagang medyo wala, di wag na muna. Mag-apply muna kayo, galingan nyo muna yung interviews nyo, ipasa nyo yung fleet interview, ipasa nyo yung principal interview, then proceed kayo ng medical kasi di nyo pa alam kung papasa kayo sa medical.
Eto, mayroon akong sasabihin sa inyo about medical. Okay? Di ko sisiraan yung mga medical ano diyan, kung saang medical, kung saan pa-medical. Kasi isa ako sa biktima. Ha? Nang kung ano-anong sakit ang ibinigay sa akin. Na which is alam ko fit naman ako. Pag ako magme-medical 2 months prior, ha? Wala akong soft drinks, ha? Wala akong kape. Walang 3-in-1, walang sugar, walang ice cream, walang matatamis at walang mamantika. So ang ginagawa ko pag bumababa ako, hindi ako kumakain ng kanin. Puro lang ako prutas, karne, balance. Marunong ako mag-balance kasi merong nutritionist sa barko na nagpapaturo ako anong mga dapat kakainin. Then nag-medical ako. Pag medical ko ibinigay sa akin na sakit, fatty liver, cholesterol, ngipin. So, one time, 2008, ay nagwala ako sa isang pamedikalan. Dahil yung mga binibigay nyo sa aking sakit ay hindi naman kaaya-aya. Alam ko sa sarili ko. So ang ginawa ko, nagpamedikal ako sa labas. Magkano lang naman ng pamedikal sa labas? Kinumpara ko. Tapos ipinabasa ko doon sa doktor na yon yung yung result. So wala na, yun ang result nila, ito naman ang result sa kabila. Sabi ko talagang ito ang problema. Kawawa ang kawawa. So anyway, sabi ko palilipasin ko to. Bahala na ang Diyos sa inyo. Okay lang. So nagwala ako doon sa loob ng ng isang pamedikalan na yon. Wala, ginumot ko, ginanong ko yung papel kranampul ko, tinapon ko. Bakit? Nawala na ako ng gana eh. May onboard experience ako eh, tatanggapin naman ako sa kabila eh. Maganda pa masabi ko, okay lang naman doon sa sa kabila eh. Kasi actually gusto ko lang doon sa isang in-applyan kong yun kasi mababa lang yung buwan ng kontrata, kaya gusto ko sanang applyan yun. Tanggap naman agad-agad pagpunta ko, tinanggap ako, pinag-medical ko, etc. Kaya lang ganoon naman yung medical lang sa akin, parang hindi makatarungan. So sa madaling sabi, kinumot ko yung papel, sinaboy ko yung papel, umalis ako. Tapos maya-maya, hindi pagdating ko sa bahay, gabi tumawag yung agency na daw ako, fit na daw ako. Sabi ko, paano ako magiging fit? Na sinabi ko yung papel tinapon ko yung papel doon sa loob ng opisina nila. 2008 yun. May fit na daw ako. Kailangan nila ng tao that time. Yung medical result ko doon sa envelope pinadala lang sa agency. Di ba? Kasi hindi naman makatarungan, alam mo sa sarili mong di ko wala ka namang sakit dami-dami binigay. So sabi ko, di ko na lang pinansin. Ang daming issue about dyan. Mayroon nang tinakal yan sa Senado about dyan sa issue na yan. But welcome sa ganitong Pilipinas. Anyway, so moving forward tayo about sa medical. Kung kayo ay pumasa na ng fleet interview, pumasa na kayo ng principal interview, paghandaan nyo na naman yung medical. Kasi ang visa na yan madali na lang ipasa yan may guarantee letter na mabilis na lang yan. Parang na lang yan, halos formality. Pero yung medical, ipasa nyo. Wag na lang kayo mabubuwisit. Sige na lang. Kaya nga yung ibang seaman dyan, hindi naman nagmamaraolyo kasi alam nilang mapapatagal yung sampa nila pagka sila ay nagtigas-tigasan pa. So alam mo na yun. Alam nyo na yan, di naman kayo mga Alam nyo, pag kayo nag-medical, makikita nyo sarili nyo. Malalaman nyo yan kung saan man kayo. So ngayon, ang importante makasampa kayo. Hayaan nyo na, kung yan talagang kalakaran dyan, di talagang wala kayong magawa So kailangan natin ang hanap buhay, kailangan natin kumita, kailangan natin mag-ipon. So ang gagawin nyo kung kayo manonood ng mga video ko, uulit-ulitin ko yan. Dapat meron kayong oras. Umupo kayo, sabi ko, sa isang tabi. Mag-take note kayo kung wala kayong mga ballpen papel. Mag-take note kayo sa cellphone nyo, sa notes. Pag pinanood nyo, kung may nakita kayong mas kailangan nyo, i-post nyo muna, note kayo.
Kung may papel ballpen kayo sa bahay, nagre-relax kayo abang day off nyo, wala kayo, may time manood kayo. Kahit saan, kahit ano panoorin nyo sa mga informasyon na yan, kahit sa iba-ibang mga pages, hindi lang sa akin. Kumuha kayo ng ballpen at papel, magsulat kayo. Maglagay ka ng tubig sa tabi mo o kape. Pagka tinatamad ka na, wala nang pumapasok sa utak mo, i-post mo, tayo ka, ikot ka, ihi ka muna, balik ka ulit, panoorin mo ulit. Kasi nga, inuulit-ulit ko sa inyo yan, paulit-ulit lang yung tanong na yan, iikot dyan. Tingnan mo itong pumasa na 2 private tapos 3 pulis, ay tatlong tropa. So may pulis doon, mayroong Bureau of Fire tapos yung BGMP. Yung isang pulis hindi nakasurvive. May binigyan na ng second chance, hindi daw talaga. So kausapin ko ngayon kasi baka naman ma-considered. Kausapin ko kasi may di lang daw siya nasagot na tanong. So basta pumukos lang kayo sa security matters, hindi sa police parlance. Ang pagiging police nyo, ang pagiging Bureau of Fire nyo, naandyan na eh. Ang pagiging BGMP nyo, naandyan na. Pagiging PSG nyo, pagiging yung Navy, Air Force, Marines, Army, etc. etc. Gawin yung background experience nyo yan, background knowledge. Aralin nyo ang security operation, screening, access control, x-ray machines, color coding, basic report, basic reporting, response. Basic lang, ganun lang. Na maraming andyan lahat sa video. Ayoko na babalitaan na bumabagsak kayo. Sana makapasa kayo lahat. Ang sarap magtrabaho sa barko. Maniwala kayo sa akin. Libre uniform, libre tulog, kutsyon, air condition. Ang trabaho na andyan lang kabina mo to, bibihis ka, trabaho mo andyan lang 5 steps ahead, 5-10 steps from your cabin. Trabaho mo na yan. Di ka na mamamasahe, di ka gisa na maaga, libre tubig, libre pagkain, lahat libre doon. Bibilin mo lang doon, minsan nga sabon libre pa. Bibilin mo lang doon brief medyas, inner, kung naglagay ka ng t-shirt sa loob, yan. Toothpaste, bili ka, siyempre. Shampoo. Kaya lang pag nag-shampoo, mainit ang sa barko, ang tubig, matutulid kayo sa akin, makakalbo kayo. Ay sa tagal ko ba naman? So, ina-advisean ko kayo lahat. Yung mga paulit-ulit na tanong, andyan lahat sa video. Kung anong, basahin nyo yung caption na andun lahat. Okay? Andun lahat. Abangan nyo lahat ng mga hiring na yan. Banatan nyo agad. I-ready nyo yung resume nyo. Sabi ko sa inyo, yung resume nyo, i-ready nyo lagi. Ang picture sa bandang kaliwa, detail sa taas. Tapos, ang una, siyempre objective, then position applied, then lagay mo agad yung present job. Present job. Previous job is experience, mga skills, certificate, commendation. Then other skills. Sa babang baba, education background, college grad, ganun lang. College level, ganun lang. High school grad, ganun lang. 2 years high school undergrad, yun lang. Wag na yung elementary, kinder, wag na isilagay yung mga magulang mo, kapatid, magulang mo, pangalan ng magulang mo, pangalan ng nanay, tatay mo, di na. Andun na sa taas yung details. Pangalan mo lang, address, telephone number, email number. Kung may Facebook ka, andyan. Kung may Viber ka, meron kang WhatsApp. Diyan lang, ilagay mo lang sa detail, nandyan lang sa taas. Okay? Followed by position applied. Siyempre, yung position applied nandun. Kung ano na-apply mo talaga, siyempre may objective ka. Lagyan mo na rin ang cover letter para parang application letter para mayroon silang project, may overview sila. Okay? Ganda, simple magpagawa. Kung di nyo kayang gawin, magpaturo kayo sa mga marami diyang gumagawa. Tapos i-analyze mo kung maganda na. Kung pasado na sa sayo yon, hindi yung pwede na. Dapat pwede na sayo. Ramdam mo naman na maganda ang resume mo .
hindi nyo yung magpa-xerox ka ng madami nun. Tapos lahat ng mga manning agency na yan, yung may walk-in, kasi kung online man yan, may portal man yan, i-upload mo pa rin yun eh. It's either PDF, Word file, or scan. Okay? Gandahan nyo naman, simplihan nyo lang. Makikita mo naman lahat ng information na andun. Okay? Position apply, o dati kang security guard, anong task mo, saan saang firm to, anong area to, anong pinaka basic task ng isang security doon. Yan, ganun lang. Kasi hindi pa galingan ng ang labanan dito. Titingnan dito kung sino may alam, security. Huwag kayong yung iba diyan na ang daming training ayaw kong sabihin. Meron diyan na sabi ko sa inyo, CSP, CST, CSMS, tapos Bosch, Kosh, kumpleto lahat. Hindi nag-apply. Last 2 months ago, nag-apply. Di baka hindi pa siya handa. Sa madaling salita, yung pangalan niya hindi lumabas. So yun sinasabi ko wag, kalma lang kayo. Okay? So, ganon. Nakakatuwa kasi ito pa, pumunta ako doon sa may sa SM Manila. Kasi nakilala ko ng mga tropa natin doon, mga gwardiya. Tapos nagtambay ako dito sa may sa may palasyo, dito sa may gobernador, sa may Comelec. May mga tropa diyan, kilala ako ng tropa diyan, napapanood na daw nila ako. So binigyan ko ng konting idea. Sabi ko gawin nyo, sayang, pwede pa naman kayo, qualified kayo. So kahit ako pumunta sa andon, parang familiar to parang tinitingnan ako ng tao. Sabi ko, di, kamukha ko lang yun. Pero later on sinasabi ko, hindi ako yun. Ako sabi ko yun, mag-apply kayo, sayang. So ganun lang. Nakakatuwa lang kasi dito sa range, nakilala ko nitong mga tropang. Dami pala nila nag-apply. Yung kapatid niya doon na PSG, siya nasa PSP, yung kapatid niya nasa Malacanang, nag-apply din. So anyway, galingan nyo. I-ready nyo yung sarili nyo. Simplihan nyo lang. Alam ko interview yan, pero basic sa inyo yan kung napag-aralan nyo yung mga basic nga lang tinatanong dyan basic. Okay? So with that, salamat sa inyo. Sana pumasa na kayo kasi natutuwa ako yung ipinost ko kahapon sa kanong isang araw mga talagang mga kakapasa lang, So good luck sa nyo, sa apply nyo makapagpahinga na rin. Ang init dito sa range. So ingat kayong lahat. So gabayan kayo ng Diyos.